Nabalitaan nyo ba na yung teacher na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos, ay kay Jose Claire Castro, nababarilin daw po si Jose Claire sa bibig. Ito basahin po natin to. Saan na ba yun? NBI DepEd posibleng sampahan ng kaso ang guro na nagbanta kay Claire Castro. Lumabag sa Code of Ethics ang guro. Patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng isang guro mula sa Danau City, Cebu dahil sa bantang babarilin sa bunganga si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So yan posible po na itong guro na ito ay masampahan po ng kaso, no? Nako, para sa akin po, dapat po talaga mangyari na yan, makasuhan na. Alam nyo bakit? Kasi ang pangit ngayon sa Pilipinas is kapag nakagawa ka ng mali, magpa-public apology agad. Sasabing, sorry, hindi ko sinadya. Sorry po, nadala lang ng damdamin. Tapos yun na, tapos na. Mauulit at mauulit at mauulit na naman. Yun yung problema. Kaya nga, kung ako po, ang masusunod, dapat makasuhan na itong mga ito, matanggal sa pagkaguro. Dapat may masampulan po talagang matanggal. Para kahit papaano, pag nangyari yan, malaman ng buong Pilipinas, na, teka, hindi na pala ako tatanga-tanga dito sa pagiging guro ko kasi yung pinaghirapan ko mawawala Sa isang idlap lang mawawala. So, dapat ganun po. Dapat merong pangil yung ating gobyerno. 'Di ba? Magkaroon ng pangil kasi ang pangit naman kung magsusorry lang, idadaan lang sa sorry, and then wala na. Yun na yun. Uulitin na naman po ng ibang mga pasaway. 'Di ba? So, yun yung hindi maganda dyan. So, dapat masampulan po talaga. Oo. Makasuhan, matanggalan ng lisensya sa pagka-teacher. Oo. Dapat po matanggalan po talaga ng lisensya. Kasi ang sabi po ni Jose Claire doon, hindi naman po nila lahat yung mga guro. Yung ilang mga guro lang. Dahil may mga guro na katulad dito. Utak kriminal. Diba? Yung iba, habang nagkaklase naka-live sa TikTok. Tapos yung taong yung teacher na yun na naka-live sa TikTok, pati mga squatter nilait pa. Yung mga bata na tinuturuan niya sinasabihang ugaling squatter. Pati mga nasa squatter minaliit. Bakit ba? Pag ikaw ba'y nasa squatter nakatira, wala ka namang karapatang respetuhin? Tapos yung teacher na yun, sabi pa ni Sara Duterte, wag na daw parusahan. Baliw talaga na Vice President. Bakit po ba? Pag ikaw ba'y nasa squatter, hindi ka na dapat respetuhin. Yun po yung mga tinutukoy ni Jose Claire Castro. Kaya kung isa ka sa matinong teacher, hindi po ikaw yung tinutukoy. Okay? Ngayon kung tanga ka, inutil ka, at nag-react ka agad, edi ikaw yun. Yun po yun. Eto na naman, naulit na naman to mga pre. Dahil siya po ay nag-viral, actually nag-viral kay Team Tarte, nag-viral din po sa Facebook ko, kulang-kulang 1 milyong views na sa, mag-1 milyon na sa sa Facebook ko nag-viral po siya yung teacher na yon. Gumawa ngayon siya ng video. Public apology. Ito, papanoorin natin. Bigyan natin ng reaction mga pre. Hindi ako pabor dito sa kanyang public apology. Walang kwenta to. Pero ito, panoorin natin. Magandang umaga po sa ating lahat. So, andito po ako ngayon, si Janet Enriquez. Gusto ko lang po sanang manghingi ng paumanhin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada. Lovely Granada pa yun ang post, hindi pala Team Tarte, sorry. Po, gusto ko lang po manghingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko.
Ayan na, nag-sorry naman po siya. Gusto ko dahil nakagawa na po ako ng pagkakamali, magso-sorry na lang ako. Kasi gusto kong barilin si Claire Castro sa bibig, eh. Pero dahil nag-viral na po ako, sorry na lang po. And then 'pag nag-sorry siya, ibang guro na naman yung gagawa ng katangahan. Pansin niyo dati may nag-viral na guro, after nun siya na naman yung nag-viral, 'di ba? Hindi matigil-tigil, kaya dapat masampulan talaga. Matanggal sa pagka-teacher, tanggalan talaga ng lisensya, kasuhan. Kasi yung pagbabanta po hindi po basta-basta 'yan, ha? Kasuhan. Para hindi na po kumalat yung virus sa Pilipinas, mga ganitong klaseng virus. Virus na po ito, eh. Kasi isipin ng ibang guro, 'pag nag-viral ako magso-sorry lang naman ako, eh. Public apology lang naman ako, eh. Oh, sisiw lang, 'di ba? Kaya dapat dito, ito, oh, at ito pa yung matindi mga pre, mabubwisit kayo dito sa bidyong ito. Kasi ang tinutukoy lang naman dito, ikaw lang. Ginamit niya pa po yung kanyang mga anak na hindi naman po kasali sa issue. Siya yung nanggamit sa anak niya. Nasasabihin na apektado na yung anak ko. Hoy, for your information, teacher, hindi dinadama yung anak mo dito. Ikaw mismo yung nandamay sa anak mo. Ginamit mong panangga para kaawaan ka. Nakakabwisit, eh, no? Kung ako po, ako yung mabash. Hindi ko po gagawing shield yung anak ko para ako'y maprotektahan lang. Eh ako na lang yung i-bash nyo, okay lang. Pero yung sasabihin nyo, ay nadadama yung anak ko, gawain po yan ng scammer. Ah. Hindi ka naawa sa anak mo, dinadamay mo. Ngayon, mabubuisit kayo dito. Tapos gusto pa niyan diktahan tayo kung anong gagawin natin. Wala po akong ibig na ipahiwatig na mambabaril po ako. Wala po siyang ibig na ipahiwatig. Mamamaril lang sa bunganga, sa nguso. Dito, sa lips. Sinungaling ka talaga. Di ka dapat maging teacher, sinungaling ka. Yung nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na sino yun? Nag-reply ka sa kaibigan mo. So, aware ka naman siguro kung ano yung pinagtatatype mo doon. Aware ka naman. Huwag mo sabihin na-hypnotize ka. Si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumanhin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko kasi dinamay na niya yung anak niya. Ako never po ako nandamay sa mga anak. Never. At sa mga comment section, wala po akong nakita na dinadamay yung anak nito. Nakapokus lang ang atensyon ng taong bayan sa'yo. Ngayon, alam ko yung strategy mo. Gagamitin mo yung anak mo para kaawaan ka at tigilan ka. Ang kawawa naman yung anak mo. Kasi syempre, iisipin ng mga basher, may anak ka pala ha? O sige, hanapin ko yung anak mo. I-post ko yung anak mo. Ang kawawa dito, yung anak mo dinadamay mo eh. Suluhin mo yung problema mo. Huwag mong gamitin yung anak mo. Leche talaga tong teacher na to. Nanggigigil ako eh. Naawa ko sa anak nito. Naawa po ako sa anak. Kasi nagagamit ng nanay eh. Diba? Nagagamit ng nanay. Nadadamay daw yung anak niya, which is para sa akin hindi naman eh. Pagpalagay natin, nadamay nga yung anak mo. Dahil sa ginawa mo, hindi mo pa rin pwedeng isingit dyan sa video mo na yan. Kasi lalong madadamay yung anak mo. Nag-iisip ka ba? Lalo na kung yung anak mo minor. Hindi mo na dapat isingit. Wala talaga. Walang pakialam sa anak oh. Parang hinugot lang yung anak. Oy, anak, nabubugbog na si nanay. Halika, gawin kitang shield dito. Para ikaw naman yung tamaan sa mga pang-atake sa akin. Oh. Parang ganun nangyayari po eh. Dami po kasi nagme-message sa akin at sa mga anak ko na nagbabash po sila. Sana po ay stop na natin po itong inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry. Dapat dati pa naisip mo na yan. Kasi hindi basta-basta yung sinabi mo pagbabanta yun. Bilang isang teacher,
Dapat naisip mo kung ano yung mangyayari kapag ginawa mo yun. 'Di ba? In advance mo na sana isip mo. Kasi ako po bilang isang content creator, bilang isang nagba-vlog, hindi ko po ginagawa yan. Kasi iniisip kong in advance, pag ginawa ko yan, ako naman yung nag-viral sa maling paraan, patay si Ballpoint Man. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga move natin. Hindi tayo padalos-dalos. 'Di ba? Mas may edad ka pa sa akin pero hindi mo naisip 'yun. po talaga sa inyong lahat. At saka, manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako. Oh, hindi man lang niya na-mention kung kanino siya dapat humingi ng tawad ano. Hindi po sa kay Ballpoint Man, hindi po sa amin dito. Sino po ba yung pinagbantaan mo? Sino? Ako po ba yung pinagbantaan mo? Bakit sa akin ka maghingi ng suri? Ha? Kayo si Claire Castro dapat. Bakit hindi mo siya ma-mention dyan sa iyong public apology? Doon po sa kanya maghingi ng sorry, hindi po kay Ballpoint Man, hindi po kay Marieta, hindi po kay sino ba 'tong mga pangalan dito? Gardo Zapil. Gardo Zapil. Oh. Hindi po kay Grandpa PHTV. Kanino kaya 'to nag-public apology? Okay lang in public. Pero mag-public apology ka, okay lang. Pero kasi mag-sorry ka pa rin doon sa mismong pinagbantaan mo. Hinya mo eh. Salamat po sa pag-like dyan sa ating live ngayon. At stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko sa pamilya ko po na mini-message po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Okay lang yan. Saluhin mo lahat. Kasi okay lang ako mas mabigat pa rin po yung pagbabanta kumpara sa minura ka lang. Kumpara sa minura ka lang. Ganun talaga. Ganun talaga yan. Damay-damay. May mandadamay at mandadamay talaga. No? Pero kung ako sa'yo, wag mo na lang silang i-mention. Focus ka na lang sa sarili mo. Kasi sila, kahit mabash sila, hindi naman nila kasalanan yun eh. Kasalanan mo. Kaya sila nabash. Diba? Kami, nagbibigay lang dito ng opinion. Hindi ka namin minumura dito. Hindi ka namin binabastos. No? Pero ang sigaw pa rin namin, sana matanggalan ka na ng lisensya sa pagka-teacher. Hindi mo deserve. Promise. Para hindi ka natularan ng iba. Para yung iba matakot na. Sa mga susunod na buwan, taon, matakot na. Hindi na namin pala gagawin yan. Kasi yung pinaghirapan namin sa loob ng ilang taon, nag-aral kami, sa isang idlap, mawawala lang kung makikialam ka sa mga ganyang issue. Dapat yun yung malagay sa isipan ng mga teacher. Hindi lang po teacher. Lahat po ng nasa pampublikong yung mga nasa opisyal ng gobyerno. 'Di ba? Para hindi na tularan pa. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi Hindi, ang pagkakamali mo ay mauulit at mauulit sa ibang katauhan, sa ibang tao. Maaari na ikaw ititigil, maaari na ikaw ipapatawarin, pero merong gagaya at gagaya sa'yo. Kaya dapat masampulan talaga, ikaw. Hindi basta-basta yung pagbabantayan. Ginagawa mong joke, tapos yung uniform ng pulis, ginamit mo pa para magbanta or mamaril sa bibig. 'Di ba? So ano pala yung uniform ng pulis? Ginagawa mong laruan lang. Sabi nila yung games na yung puzzle daw yun. Wala tayong pakialam sa puzzle na games na yan. As long as uniform talaga yun ng pulis, ay hindi po magandang tingnan. Kasi
uniforme ng pulis, dapat nirerespeto po yan, hindi pinaglalaruan. Yun po yun. Eh, ginagamit nyo sa kawalang hiyaan eh. Diba? Po, super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. So, kasalanan namin. Kasalanan namin dahil hindi ka na nakakain, hindi ka na nakatulog. Ganun talaga. Ginawa mo eh. Lagpasan mo yung problema mo. Diba? Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po. Maaari na ang tao mapatawad ka. Pero dapat, ang batas manaig pa rin. Ang tao, tao lang naman tayo, nagpapatawad, pero ang batas manaig pa rin dapat para hindi katularan. Yun. Nakalimutan ko tuloy yung kape ko. Hindi ko na mahigop. Lumamig tuloy. Ay nako. So, kayo po, ano po yung inyong mga opinion? Ano po yung inyong mga reaksyon? And paki-comment naman po para mabasa po natin ang inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion dito sa ating YouTube channel. At yun na nga, no? Ito, matindi tong next topic natin. Isa pang kupal to mamaya. Itong Ellie na to, no? Ating bibigyan ng reaksyon. Ayan. Syempre, bago tayo mag-move po sa next topic natin, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. At yun, may TikTok po tayo dyan ha. May Facebook, kompleto po yan mga pre. And kalembangin na lang po yung ating mga social media accounts. Maraming salamat po kay Troy sa kanyang pakulay. Jakitan kita ha, may jacket ka na po. Ayan. Salamat po sa iyong pakulay at yun na nga, may TikTok, Facebook tayo dyan. Kompleto po yan, kalembangin nyo na po yung ating mga social media accounts. Ayan. And syempre, no? Ring the bell button mga pre. Ayan.